Hello, magandang tanghali ho sa inyo lahat. Ito ho ang inyong kabatang, si Batanggen yung Australiano. Ngayon, ako ho ay may i-share sa inyo na sa tingin ko naman ay mapapakinabangan nating lahat. Lalo kayo na gustong mga ibang bansa na kagaya namin. Ano? So, i-share ko sa inyo ay ano ba yung mga requirements na kailangan nyong igayak para sa pag-a-apply sa ibang bansa. Ano yung kinakailangan nyong ihanda, physically, mentally, spiritually, paano nyo ma-overcome yung mga homesickness, at marami pang ibang mga bagay na kinakailangan nyong na aware kayo. Kasi speaking of abroad, hindi ho madali ang mga ibang bansa. Lalo kung ang iyong buong buhay ay kasama kayo ng iyong magulang, mga kapatid sa isang bahay. Hindi kayo nakaranas na makapangupahan sa ibang lugar. Medyo mahirap po yun. Pero doon sa mga tao na nakaranas na tumira sa ibang probinsya at makaranas na tumira sa apartment, ay advantage para sa inyo yun. Kasi na-overcome nyo na yung sinasabi natin na homesickness. Ano? Yung tawagin ni homesick. Kasi yung homesick, it usually takes 2 to 3 months bago nyo ma-overcome. Kumbaga, laging nasa isip yung pamilya, laging nasa isip yung girlfriend o boyfriend na naiwanan, laging nasa isip kung kailan kaya matatapos aring kontrata kung arit para makauwi na. No. So, yung mga maraming bagay na gano'n, mararanasan niya ng mga nangingibang bansa. At kailangan i-overcome yan kasi kapag hindi na overcome ay mapapauwi ng wala sa panahon. So sayang yung mga placement fee na iyo pang ipinangutang para lang makarating sa ibang bansa. Di bali kung walang placement fee na ibinigay sa agency, paano kung meron? Paano mo babayaran yun? So magsasuffer ikaw at pamilya mo. So, sa ganyan mga bagay ay kinakailangan maging aware din tayo. Hindi yung gusto mong umuwi ay gusto mong umuwi. Hindi. Para maging successful sa buhay, ay kinakailangan ng sakripisyo. Kinakailangan ng courage, ng tapang ng loob, ng determinasyon para makamtan mo yung iyong ginogol sa buhay, yung iyong pinapangarap, yung mga dreams, para makamtan mo yung iyong dream house o dream car, o kaya yung savings na enough para sa iyong retirement. So, mag-umpisa po tayo sa mga requirements na kailangan natin. Ito po yung mga yon. Okay, siguro ay nagtataka kayo, bakit itong si Batang ilagay ng nakasombrero ng gayon? So, ang tawag ko dito ay welder's cap. Ginagamit ko ito sa trabaho para pagka nag-welding ay hindi mo susunog ang ulo. Tsaka yung sa mga dust protection din. At saka nagbebenta rin ako nito dahil ang mami ito nagtatahi. At saka ako ay kalbo kaya lagi yaang naka-welder's cap. Lagyan ako sombrero. Yun ang reason noon. Ngayon, balik tayo sa mga requirements. Ano ba yung mga requirements? So, mga requirements sa pag-a-apply ay yung kung high school graduate, dapat meron kang Form 137. Yung diploma ng high school. Kung ikaw naman ay nakatapos ng college, kinakailangan mo yung transcript of record. Yung record mo, at saka yung diploma mo. Kailangan yun, hahanapin yun. Kung ikaw naman yung nag-vocational, kagaya ng TESDA, ay kinakailangan meron ka ring certification ng TESDA sa vocational. So, dapat meron ka ding iginayak na police clearance,
NBI, yan, kasama sa hahanapin yan. Tapos yung iyong birth certificate. Nung ako ho ay nag-ayos noon, ay kinakailangan naka-NSO, National Statistics Office, pero ngayon ang tawag na wari ko ay PSA. Ano, dapat meron kayo niyan, galing NSO. Tapos yung dapat meron din kayong nakahanda na passport. Yan. Tapos as much as possible, kung ang pupuntahan nyo ay yung mga magagandang bansa, yung mga gaya ng Australia, New Zealand, Europe, dapat yung inyong mga paperworks ay mga naka-red ribbon. Ano? Hindi ho yung red ribbon na cake na binibili lang doon sa bawan. Hindi, red ribbon na kailangan yung ipa-certified from the government. Yun ang kailangan nyo. Yan ang mga hahanapin din ho yung UMID ID o kaya yung inyong SSS ID. Kasi yan ay laging minimum na 3 government ID ang hinahanap. Either SSID o kaya ay hahanapin din yung voters ID. Ano? At saka pa yung kung ekonomi sa gobyerno katrabaho, di GSS ID ang hahanapin sa inyo. So, UMID ID, voters ID, at saka yung passport. Yan. At least meron kayong 3. Kapag wala kayong 3, mahihirapan kayong mag-apply. Siguraduhin nyo meron kayong hawak na on. Okay, yung voters ID, or kung walang voters ID, pwede rin yung certification for voters. Kasi medyo mahirap nang kumuha yata ngayon ng voters ID. Tapos, dapat din meron kayong email address. Kasi sa email address, yun yung kukontakin sa inyo ng good niya kayo kukontakin ng inyong pinag-a-applyan through email. Hindi na ho uso yung kinakailangan nyo pang pumunta dun sa Maynila at mag-apply ng trabaho at kinakailangan nyo pang lahat ng proseso kinakailangan nyo puntahan doon. Hindi ho. At least maganda kung meron kayong email address para madali yung communication. Mga documentation, paparaanin nyo na lang sa email, through email na lang. Ano, mas madali, less hassle, mas kakunti ang gastos. Ngayon, kung kayo hindi marunong maggawa ng email address, pumunta ko kayo doon sa aking account sa Batanggenyong Australiano o kaya Nadsal Manalo. Meron ako doong how to make Gmail account. So, madali lang ho yun. Sundan nyo lang yung procedure na nandun. Tapos, kinakailangan din na meron kayong resume na nakahanda. Ano ba yung resume? Yun yung kung tawagan natin ng unang panahon ay biodata. Pero hindi na ho uso yun. Kinakailangan dapat ay resume bitay. So, nandun yung inyong pangalan, inyong contact date, address, yung inyong phone number, yung inyong email naroon yung inyong mga trainings, nakasulat din dun yung inyong mga inductions, kung meron kayong mga inductions, yung inyong mga previous job na ginagawa sa trabaho, kung gaano kayo katagal doon, kung ilang kumpanya yung napagtrabahuhan nyo, ano yung mga qualifications nyo, lahat yun nakasulat doon. Tapos dapat nakasulat din doon yung inyong mga references. Ang references ho ay yung it's either foreman or supervisor ninyo sa kumpanya. Kasi kapag kayo mag-apply ng trabaho, sa interview o pagkatapos ng interview, hahanapin sa inyo yung reference. Sino yung pwede kong tawagan para makausap ko at mapatunayan na ikaw ay qualified sa trabaho na iyong pinag-a-applyan. So, requirements ho yan. Kapag walang reference, ay hindi ka matatanggap sa trabaho. Kumbaga yan ay dapat ay may padrino naghahawak sa iyo. Ano?
So, ganun ho yun. Ngayon, pagka ah, na okay na yung inyong mga paperworks, ay di, pag nakagayak na lahat yan, pwede na kayong mag-apply ng trabaho. Ngayon, ilan namang taon yung experience na kinakailangan mo para maka-apply ng trabaho sa ibang bansa? At least meron ka dapat 2 hanggang 3 years experience. Kung pupuntahan mo ay mga Saudi, Middle East, o mga dyan sa Asia, mga 3 years experience ay enough na yon para sa kanila. Ano? Pero kung pupuntahan mo ay Australia, New Zealand, Europe, they normally ask for 5 years experience. Ano? So yun ay medyo mataas na requirements ang kailangan nila. Mamaya i-share ko sa inyo. Pero kasi ako nag-umpisa sa Qatar ng pagtatrabaho. Hindi ako directly nakarating dito sa Australia straight away. Hindi ho. Pumasok muna ako sa trade kung tawagin, o Pablo Borbon Memorial Institute of Technology ng Bachelor of BIT Industrial Technology, major ng Welding and Fabrication. Yung pumasok muna ako doon, tapos nakapag on the job training sa Cavite, sa Dasma. Tapos nakapag trabaho doon for 4 years. Then pagkatapos noon, nakarating ng Qatar. Pagkatapos makarating ng Qatar, bumalik sa Pilipinas, trabaho for 6 months, then nagpunta naman sa Australia. Ito yung naging final destination, Australia. Okay? So, hindi ho instant ang pag-abroad. Yan nasa process din. Ano? At yung process na yan, ang kinakailangan nating usisain. Ano ba yung proseso na yan? Hindi ho instant ang magkaroon ng magandang buhay o magandang kapalaran. Ano? Okay. So, ngayon, sa pag-apply ho na ginawa ko, ang ginawa ko ay yung kagaya ng normal process dati na nagpapasa ng mga application sa agency. Nagkataon naman na yung aking katrabaho ay may pasa din, so inirefer niya ako. Nagpasa sa trabaho sa CCC. And pagka nung matanggap sa trabaho sa CCC, ang pag-apply ko lang ho kasi subok lang. Hindi ko ini-expect na straight away dire-diretso na pala agad ang proseso. Ini-expect ko mga 2 months pa bago makaalis. Pero pagkatapos ko mag-apply, hindi tumagal ng 2 linggo, nakaalis na kaagad. Kasi nga doon qualified. Ano? But the problem is, nung time na yun ay yung aking girlfriend na asawa ko ngayon ay kaumpisa pala namin mag-date. Parang 2 months pa lang kami mag-girlfriend, napakahirap umalis. Pero opportunity, Ariana, inalisan ko na din. Ano? So sa opportunity na yon, yun yung naging way para maging successful at para makarating dito sa Australia. No. So, unang alis ko, mahirap. Ano? Napakahirap. Dahil ng first time mahiwalay ng malayo sa pamilya at ang kontrata ay 2-in-1. Ano yung 2-in-1? Actually 2-in-2. 2 years on, 2 months off. Yan normal na process. 2 taon kayo nandoon, walang uwian. Pag umuwi, babakasyon, 2 buwan. So mahirap yung proseso na yon. Pero ngayon siguro may iba-iba na ngayon kasi meron ng 6 months o kaya 1 year. So mas malaking dali ngayon. Ngayon magkano naman yung kikitain? So ang kikitain naman dyan, kung ako sumasahod dati ng mga 15,000, ay doon ay no makarating sa Qatar ay naging 40,000. Ano?
So, tsaga-tsaga lang. Kasi nga, kailangan magkaroon ako ng stepping stone para makarating sa magandang bansa na kagaya nito, Australia. So, pinagtsagaan ko yun. 2 to 3 months bago na overcome yung homesickness. Pero sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon ay nakaraos. Hindi madali. Kailangan kapag kayo nasa ibang bansa, meron kayong pinagkakaabalahan para hindi ang focus ay dun lang sa girlfriend o sa boyfriend o sa pamilya. Kailangan libangin nyo rin ang sarili nyo para hindi kayo laging hindi kayo mainip at hindi kayo laging mag-isip ng gustong umuwi. Kasi pag yun ang laging gagawin nyo, ay talagang makaka-uwi kayo. Magkakasakit. Mahirap magkasakit doon. So, ang isa sa napagkabalahan ko doon ay ako ay dahil ako ay Christian, born again Christian, ay nag-join sa fellowship. Busy naman sa fellowship. Kaya pagkakagaling sa trabaho, fellowship sa gabi, 3 times a week. So, nakakakilala ng ibang mga tao na napapractice yung aking personal relationship sa iba, yung aking PR, at na-improve. At later on, kapag meron kayong pinagkakaabalahan na kagaya noon, ay masasanay din kayo. Hindi nyo na malayan, magdadalawang taon na pala. Tapos, meron din naman doon mga gym. Pwede kayong mag-gym. Meron din naman mga basketball, volleyball. So, may mga sports na pwede nyong pagkaabalahan para hindi kayo mainip. Okay. So kapag handa nyo na yung mga requirements na kailangan nyo, puntahan nyo yung website na kung saan ay pwede kayong mag-apply para maiwasan yung peking recruitment agency. Kailangan affiliated sa POEA ang mga agency na inyong pag-a-applyan. Siguraduhin nyo, kung maghahanap kayo ng trabaho, kontakin nyo ang POEA at kayo dun magtanong kung ano yung requirements na kailangan. Kung ano yung mga agency na nag-hire sa mga position na dinideserve nyo. Or pumunta kayo sa website ng workabroad.ph. Yan po ay license ng POEA. Yan ay website. Type nyo yung work abroad, WORKABROAD.ph. Wala po yung space. At doon ay makakita na kayo ng mga agency na nag-hire ng mga position, kung mga welding, machining, o automotive, o kaya ay mga factory worker o domestic helper. Nandun po lahat yun. I-type nyo lang yung inyong yung country na inyong dinideserve na puntahan, at saka yung inyong trade o yung inyong qualifications, at makikita nyo doon yung mga choices. So madali po mag-apply dyan. Kailangan nyo lang talaga i-guts. Ngayon, kung halimbawa naman kayo ay wala pang trade, what I mean is hindi kayo welder, hindi kayo pipefitter, pero gusto nyong matuto ng millwright. Ano ba yung millwright? Yun yung mga nag-a-align ng mga pump, na mga vessel, na mga valve. Madali lang ho yung trabaho na yun. Kung tawagin yan dito sa amin sa Australia ay mechanical fitter. Ngayon, kung kayo naghahanap ng ganyan, o kayo gusto mag-abroad pero wala kayong trade, meron po akong may recommend sa inyo na training center. Yan ho ay doon sa Mabini, Batangas. Okay, tawagan nyo lang ho itong number na ito. Ang kanya pong training center ay JL Moniz Millwright Training Center. Contact number, sulat nyo, 099951-26291. Ito pang isa,
0920-800-2196. At ito po ang isa, 0977-481-9418. Ano, yan ay si JL Moniz Millwright Training Center. Ang training po niyan ay Monday up to Saturday, alas 8 hanggang alas 5. Titraining po ko yan ng 3 weeks. Ngayon, ay ako taga Malayo, ako taga Maynila. Ay paano kung makakapag-training dyan, hindi makaka-uwi. Ayan, doon naman sa Mabini, Batangas, sa training center na yan, may mga malapit na paupahan. Kayo ho ay tiis na mawala muna sa inyong pamilya ng 3 linggo para makapag-training. At sinisigurado ko ho sa inyo na kapag katapos ng training na yon ay meron kayong mga possible prospect na kumpanya na pwede nyong pagtrabahuhan. No, malaking bagay yung training niyo kasi yung sa amin doon, ayun, wala nang tambay. Nung mag-umpisa yung training center na yon, lahat ng tambay napaalis dahil sa training na yon. So, it's up to you kung gusto niyo magkatrabaho. Kung kayo may dream sa buhay na makapunta sa ibang bansa, it's up to you kung ano yung plano niyo sa buhay. Pero kung ako sa inyo at kayo naman ay walang ibang gagawin, gusto niyo makarating sa ibang bansa na meron kayong trade, ay mag-training na kayo sa training center na yan. Makakatulong ho sila sa inyo. Okay.